Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang ano ang magiging epekto sa eleksyon, lalo na sa senatorial election, itong ginawa nilang pag-kidnap kay Pangulong Duterte at dinala sa The Netherlands. Pabor ba ito sa PDP? Dihado na ba ang alyansa? Okay, may i-share ko sa inyo ang interview ng Net25 sa isang batikang political strategist, si Alan Herman. Napakagandang paliwanag niya. So, it's a blessing in disguise. Lantarang sinabi nitong political strategist na pabor sa mga kandidato ng PDP laban itong nangyari kay PRRD. Nakakagulat yung lumabas na Pulse Asia survey. Nangunguna na ngayon tong si Bongo. But can you clarify yung period at saka kasama ba dito yung nangyari last Tuesday? Oh no, this was taken February, ma'am. So, Ito si Alan Herman. Snapshot in time. So, hindi pa po kasama yung issue na to, yung pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, no? So, lahat ng drama na nangyari ngayong linggo na to, hindi pa yan nasasama sa context at sa background nung kinuha yung survey na yan. Okay. So, good morning, Alan. Yung aming question of the day ngayon dito sa ating program is kung paano maka-aapekto itong latest turn of events, itong arrest. Hindi lamang arrest ng former president, kundi talagang dinala sa The Hague, Netherlands at isinuko sa International Criminal Court to face charges of alleged crimes against humanity. Ito bang nangyaring ito, sa palagay mo, paano kaya maka-aapekto ito? At kung ito ba, is this something that can be taken advantage of? Ito ba, kasi it's either, di ba? It's either pro or anti, very politicized and very polarized ang mga Pilipino. How is this gonna play out? Well, you used the perfect word, Ma'am Ali, no? Polarization is really the order of the day. Kasi if you're not with us, you're against us. Ganun na nangyayari ngayon sa ating political landscape. Meron po tayong tatlong tenet sa pagiging isang political campaign strategist. The way to win an election is to make people laugh, make people cry, or make people angry. So, yung dalawang checkbox po, make people angry and make people cry. Parang pasok na pasok ang mga pangyayari para sa mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte at para sa mga taga-suporta in general of the Duterte brand and the PDP senatorial candidates. They are now crying and they have reason to cry and they have reason to be angry. So, on the short term po, definitely we can expect, that's almost a certainty, that we can expect an uptick in their support. Kasi yung core group nila, tinatawag nating core group, ma-e-inflame po yan, ma-e-impassion. Meron sila ngayong new cause, meron silang rallying point itong nangyari. Ang tanong lang po dyan, is it sustainable? Will it sustain until May? Tandaan po natin, 50 days left to go before the election. So yung share of voice po, out of sight, out of mind phenomenon, iba po yung naka-detain dito si Pangulo, dating Pangulo, iba rin yung napakalayo niya, nasa the Netherlands siya. No? So all these factors come into play whether this passion, this reignited passion, will be sustainable until the elections. But definitely po may uptick yan. So yung uptick, so parang you're saying, correct me if I'm wrong, parang they will play to the max na, no? Kung ikaw ay isang political strategist mula sa PDP laban, you take advantage of this situation and parang blessing in disguise, no, na nangyari ito because it might favor the PDP laban candidates. So, the question na lang now is how to extend it up to election day that it will translate to votes. That's exactly well, again, we're looking at it from just to be clear, we're looking at it, ma'am, the way you framed your question is from the lens of the PDP. Yes, yan po ang challenge sa kanila. Paano natin masusustain ang galit, ang indignation, and in many ways,
pity, ang sympathy ng tao hanggang araw ng halalan. What a terrible analogy po, no? Pero tandaan po natin yung nangyari nung halalan para sa Pangulo at namatay ang ating tinatawag na icon of democracy na si dating Pangulong Corazon Aquino. Suddenly, na iba yung dynamic ng presidential race, biglang naging frontrunner ang kanyang anak na si now the late President Noynoy Aquino. So that was just one of the examples of the so-called inflection points na maaaring magbago ang complexion at tema ng halalan. Okay, ang galing ng paliwanag ni Mr. Alan Herman. So, yung analogy niya, namatay si dating Presidente Corazon Aquino. Ang kandidato ng Liberal Party noon, si Mar Rojas. Kailang nung namatay si President Corazon Aquino, ang simpatya, yung awa, napunta kay Pinoy, kaya biglang nabago. Naging kandidatong presidente si Senator Noynoy Aquino at nanalo. So, ito rin, ngayon itong nangyari, mas masahol pa ito. Yung sa pilitan nilang dinala ang Pangulong Duterte sa Netherlands. Nako, ang laki ng... Kaya nga, panawagan ni Mayor Baste, ulitin ko, kalmado lang po tayo. Yes, aminin natin, masakit. Kumukulo ang dugo. Kaya lang, kalmado lang. Huwag tayong gagawa ng masama. Huwag nang ulitin yung nangyari sa Cagayan de Oro na yung sumigaw lang ng I love BBM ay gikulata. Huwag na sanang maulit yun. Ang galit ng taong bayan sa nangyari kay PRRD, hintayin ng eleksyon sa May 12. Yun ang panawagan ni Mayor Baste. Doon na kayo, yung people power na sinatawag, hindi na kailangan yung katulad ng people power 1 and 2. Ang people power sa May 12, yung eleksyon, botohan ninyo ang gusto nyo. PDP laban, straight para manalo. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo sa channel nito, tulong sa Talandig, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang nagkuha og gero nga nabot na pod sa iyang balay. So duha ni sila ka pamilya karong hapon na ang nagkuha. Di ba yan nagali sa mga pobre mga usawan niya. Yan ato. Ya sinirmi. Karon abot na gyud sa balay ni ipatukod ni ante ang iyang hero. So mauna ni siya. Ay dili ka sinalo. Mauna ni ang itukod niyang Wapo ba yung picture doon? abot na gyud ang iyang hero. Sa balay. Mauna ni ang iyang balay ni ante. So nagkuha na siya gero kay ugma magatop na ni siya. Hatag sir iling temba. O karon unsa na ang imong maistorya nga natagaan na ka og gero? Salamat sa Ginoo, ilabi na karon sa nagtan-aw, Oo. o ilabi na karon sa naghinabang, o ilabi na karon nga lisod na pobrita, may na kay naay naghinabang. Oo. Salamat ug daghan salamat. Oo. Kay karon makaatop na ugma ay atop na ni kay di naman gud nato karon maapas kay gabiin naman gyud di naman gyud nato maapas ang pag-atop ani makabidyo. So ugma na lang at least nga makita si auntie nga mag-atop na ugma ni ana ang iyang balay. Mauna ni siya. So natagaan na siya og gero. Oo. Og Vincent. So si ante siya ang iyang anak ang iyang gipaistorya kay dili siya ka kabalo. Oo. So salamat kaayo sa nagatan-aw sa video ug labi na sa Ginoo nga siya ang nagapanalangin sa tanan nga katawhan nga nagkalisod. Salamat sa pagtabang sa among katribo. Sa inyong pagtabang ngay naot unta nga magpadayon kini nga tabang kay daghan pa ang mga tawo nga nanginahanglan sa tabang nga nagkalisod sa among katribo ug maura to ang tanan nga nagatan-aw. Salamat and God bless us all.
Oo, salamat po Dante. Salamat po Dante. Oo, salamat.